siya? Guwapo at yummy? Ew, lasing lang ako kaya narinig niya sa akin iyon. Malakas na katok sa pintuan ang narinig ko. Hindi tuloy ako magkanda tuto kung alin ang uunahin ko. Kung i-delete ko ba mga picture na pinost ko o ang papalitan ng password ng cellphone nito. Nagmamadali na hinanap ko ang settings pero hindi ko pa nagagawa ang plano ko nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa ang lalaking seryoso ang muka. Wala akong ibang option kundi isiksik sa likuran ko at gilid ng kama ko ang cellphone nito habang nakasandal sa headboard at nagkunwari na wala akong ginawang kalokohan. Bakit pumasok ka na naman bigla dito nang walang paalam? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng salitang privacy? Nakasimangot na tanong ko sa lalaking nakatayo sa paanan ng kama ko. Nakakainis na basta na lang siyang pumasok dito nang walang paalam lalo na't sigurado ako nakalok ang pintuan bago ako gumawa ng kalokohan. Nasaan ang cellphone ko? Akin na. Seryosong sabi nito na hindi sinasagot ang tanong ko. Nanonood sa katawan ko ang titig nito na tila ba nagpapahiwatig sa akin ng kung ano. Siguro nakarating na dito ang balita dahil baka tumawag na ang babae niya sa kanya. Teka, paano siyang natawagan? Agad ng bruhang iyon gayong nasa akin ang cellphone nito. Hindi kaya close din ito yung isang pulis na kasama nito na marahil ay tumawag doon kaya halatang tinamaan ng dilubyo ang pangit na pulis sa harap ko? Tinatanong kita, nasaan ang cellphone ko? Nagtitimpi na tanong nito. Itinapon ko na sa bintana. Hindi ko mabuksan. It's useless. Kibit balikat na sagot ko. Plan ko na bumaba at umalis ulit siya sa harapan ko para madelete ko na ang pinost ko at palitan ng password para hindi niya mabuksan. At wala din siyang ebidensya kahit na awayin pa niya ako ng bongga. Humakbang ito at matiim na nakatitig sa akin. Nakalimutan ko na nagpalit nga pala ako ng damit na medyo daring ang suot ko. Kaya sexy ang looks ko sa picture na ipinost ko. Ibalik mo na sa akin ang cellphone ko na matapos na tayo. Formal at walang emosyon na sabi nito. Nakasimangot na inirapan ko ito. Bahala siya sa buhay niya dahil itong oras na gumanti ako ng bigay todo sa kanya. Ito naman talaga ang naunang plano ko. Hindi lang agad natuloy dahil kinuha siya ni Lolo bilang personal bodyguard ko. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Bella. At wala akong panahon dyan sa pagiging spoiled brat mo. Now, give me my phone. Tinaasan ko ito ng kilay at humalukip-kip. Kahit na maglupasay siya sa harapan ko, hindi ko ibibigay ang cellphone niya. Kaya bahala siyang magulo, lalo ang mundo niya. Habang nagtatagal kasi lalong maraming makakakita ng mga picture na nakapost sa account niya. Sure thing na mas malaki ang damage noon sa buhay niya. Hindi mo talaga ibibigay sa akin? Mariin na tanong nito. Umiling ako at sinabi na bumaba siya at kunin sa lugar kung saan bumagsak matapos na itapon ko ito sa bintana ng silid ko. Hindi ako naniniwala. Now, akin na. Sabi pa nito. Ang kulit mo naman. Bakit bang hirap mong umintindi? Affected na rin ba ang pandinig mo dahil bukod sa mahina ng function ng brain mo ay hindi mo rin mag-get sa salitang wala na sa akin ang cellphone mo dahil itinapon ko na dyan sa bintana? Kita ko kung paano nagdilim lalo ang mukha nito at nakasalubong ang maitim na mga kilay nito. Huwag ka magkakamali na lumapit sa akin. Kakasuhan na talaga kita, may kita mo. Banta ko dito na makitang para itong Leo na humakbang palapit sa pagkain nito. Sa tingin mo may maniniwala sa'yo kung kakasuhan mo ako ng harassment? Matapos na ibandera mo yung mukha at katawan mo sa social media account ko bilang girlfriend ko? Napalunok ako. Meaning nakita na pala niya ang post at hindi ko na nga maitatago ang ginawa ko gaya ng plano ko. Bakit mo ginawa iyon? Hindi ako kumibo at lalong hindi ako sumagot. I don't want to talk to him at lalong ayoko siyang nandito na nakikipag-away na naman sa akin. Napakurap ako na lumapit ito at itinaas ang strap ng itim na 90s na suot ko. Nakalimutan ko ito ibalik sa ayos matapos ang video call namin ng girlfriend nitong lalaking kaharap ko. Akin na. Nagulantang ako sa tanong nito dahil pansamantalang nawala ako sa sarili ko. Ang alin? Maang nabigla ay tanong ko. Alam mo kung anong tinatanong ko? Malumanay na sabi nito. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba ito dahil lagi naman kami nagtatalo pero mukhang kabaliktaran ito sa inaasahan ko dahil kahit formal ang mukha nito ay mahinahon naman ito. Siguro naisip na niya na babae ako kaya ganito ang treatment niya sa akin. Possible din na nagtitimpi siya para makuha ang gusto sa akin. Hindi maganda na ipinost mo mga pictures mo lalo na't ganyan ang suot mo. Napaangat ako ng mukha kaya hindi sinasadya na nagkasalubong ang mga mata namin. Kagatlabi na napapikit ako ng umangat ang kamay nito at inayos ang magulong buhok ko na sumabog sa mukha ko. Next time, don't do that, okay? Tumango ako bilang pagsang-ayon without knowing na pumayag na pala ako sa sinabi niya. Bakit ba iba ang treatment ito sa akin ngayon kumpara sa inaasahan ko?
Hindi kaya sakop ito ng special case na sinasabi niya kaya ganito niya ako kung kausapin? Halos wala ko sa sarili nang tumunog ang cellphone niya sa likuran ko. Amusement reflect in his face while smiling at me na tila ba sinasabing nahuli na niya ako sa akto. Napalunok ako ng ilang ulit nang dumakwang ito at umikot sa likuran ko ang mga braso at kamay para kunin ang cellphone na pinakatatago-tago ko. Namumula ang mukha na ibinaling ko sa pader sa sulok ang mga mata ko dahil para akong daga na nahuli nito, lalo pat gahibla na lang ang pagitan ng mga mukha naming dalawa. Kung bakit ba kasi hindi ko nalang ini-off ang cellphone nito, napahamak patuloy ako. Hindi tuloy ako makagalaw lalo na't nasa pagitan ng bewang ko ang dalawang braso niya at napaka-awkward ng posisyon dahil kung titingnan ay tila niyayakap niya ako. You smell so good. Bulong nito na makuha ang kailangan, saka bahagyan lumayo sa akin ang malapad na katawan. Hindi ko tuloy alam kung ano isasagot ko dahil talo ko pa ang napako sa kama kung saan ako nakaupo ngayon matapos marinig ang sinabi nito. Ewan ko pero pakiramdam ko'y kinapos ako ng paghinga matapos na makalayo ng konti sa akin si Captain Sandoval. Nakapagtataka na wala akong narinig na kahit na anong masakit na salita mula sa kanya kaya napaisip ako na kailangan ko bagay maingat sa mga susunod na hakbang ko. Akala ko pa naman effective ang ginawa ko pero mukhang nasayang na naman ang effort ko. Magbihis ka ng maayos na damit, baka sapunin ka. Sabi lang nito na humakbang palabas na naiwan akong tulala. Nakakainis. Ano akala niya sa akin, bata? Imbes na nagsasaya ako ngayon, mukhang kailangan ko pang mag-isip kung paano ko mabubura ang mga pictures ko na ipinost ko. Agad na tumayo ako at nagbihis. Mabilis na hinanap ko ang cellphone ko at nag-log in sa social media account ko para tingnan ang account ni Captain Sandoval kung saan ipinost ko ang mga larawan ko. As expected, wala na mga pictures ko. Binura na nga nito kaya nakahinga ko ng maluwag. Kahit paano hindi ko naiisipin iyon pero naalala ko na nasa gallery ng cellphone nito ang mga larawan ko at kahit isa ay wala akong binura. Agad na lumabas ako ng silid ko para sana puntahan ito pero nakasalubong ko si Lolo. Hindi ko ito kinubo pero tulad ng data ay peste siya sa buhay ko at hindi pinalampas ang pagkakataon para insultuhin na naman ako. Tawagan mo si Samuel at buwiin mo mga sinabi mo sa kanya. Mariing utos nito. It's my decision and that's final. You should know where to stand, Lolo. Matapang na sagot ko. Kita ko kung paanong tumalim ang mga mata nito. Alam ko na mabilis uminit ang ulo niya dahilan para magalit ito. Wala kang muwang tungkol dito, Bella. Ano bang alam mo kung hindi ang lumandi? Look at yourself. Mukha kang prostitute na ibinandera mo ang katawan mo sa social media. Hindi ka na nahiya? Such a cheap whore. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Kilala ko na masama ang tabas ng dila nito pero hindi ko alam na masyado na palang matalas ang dila nito para insultuhin ako ng ganito sa loob ng pamamahay ko. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng kahit na ano. Baka nakakalimutan mo na nasa pamamahay kita. Get out in here at lumayas ka sa buhay ko. Hindi kita kailangan. Sabihin ng masama ako pero binabalik ko lang sa kanya kung paano niya akong itrato. I'm so tired of all his nonsense rants. Tandaan mo, Bella. Hawak kong kontrol sa ari-arian mo. Huwag mo ko subukan dahil sinisiguro ko sa'yo na hindi mo gugustuhin na makalaban ako. Galit na sabi nito. Kung hindi lang mahalaga sa akin ang mga negosyo at ari-arian ng mga magulang ko ay matagal ko nang iniwan ang lahat para magkaroon ng katahimikan ng buhay ko. Do it, Lolo. Dahil ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo na pagsisisihan mo na nakialam ka sa buhay ko. Let me clear one thing to you today. I'm the heiress. Ako lamang ang tanging may karapatan sa lahat ng naiwan ng pamilya ko. Remember, darating ako sa tamang edad na nakatakda. Diyan sa last will ng daddy ko. Kaya kapag ginalaw mo ang isa sa mga iyan, babalikan kita at sisingilin. Kaya think million times bago mo ako i-blackmail. Tatalikuran ko na sana ito pero isang malakas na sampalang natanggap ko. Masyado nang mahaba sungay mo. Galit na sabi nito habang nagpupumiglas ako. Kahit kasi matanda na ito ay malakas pa rin pala at hirap akong makawala sa mahigpit na pagkakahawak nito sa braso ko. Dali na babaeng yan sa silid niya at siguraduhin niyo na hindi makakalabas hanggat hindi ko sinasabi. Sabi nito na itinulak ako. Bitiwan niyo ako! Mga walang hiya kayo! Malakas na sigaw ko. Wala akong nagawa kundi ang sumigaw pero walang kahit isa ang tumulong sa akin. It's clear to me now na tuluyan ang nakontrol ni Lolo ang lahat sa paligid ko. Pagsisisihan mo ito. Kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha ang posisyon na hinahangad mo dahil ngayon pa lang, pabawiin ko na sa'yo. Nagngingit-ngit na sigaw ko.
You're late. Ako nang kinikilalang pinuno. Wala akong pakialam kung hindi ako tatanggapin ni Samuel. Pero dahil hawak ko mga tauhan dati ng ama mo, kaya wala din siyang magagawa kundi hayaan ako. Nakangiti pero nanunoy ang sabi nito. Nakalok ang pintuan mula sa labas na subukan ko itong buksan. Mukhang ikukulong ako ni Lolo dito habang buhay hanggang sa mapasunod ako at makuha ang gusto. Agad na nagpalit ako ng damit. Dala ang importante mga gamit ko'y umalis ako ng mansyon sa pamamagitan ng underground tunnel na konektado sa silid ko. Kahit balibalik na rin nila ang 4 na sulok nito hindi nila ako mahanap lalo na't wala silang alam sa lagusang dinaanan ko. As usual, lumabas ako sa bahay na pag-aari ko rin. Marami kaming property at lahat ng iyon ay hawak ni Lolo pero hindi ang isang ito na personal na ibinigay sa akin ni Daddy ang access at wala ito sa listahan ng pag-aari ng pamilya ko kundi under my code name na tanging si Samuel at ako bilang Mafia Harris lang ang may direct na control dito. Gamit ang Black Mercedes-Benz A7 ay lumabas ako ng subdivision ng walang nakakaalam maliban sa gwardiya na sumaludo sa akin matapos tingnan kung sino ang sakay ng sasakyang minamaneho ko. Wala akong pakialam kung saan ako mapunta. All I want at this moment ay makalayo ako sa lolo ko. Sobrang nasasakal na ako. The way he handled me today is very alarming kaya nasisiguro ko na gagawin niya ang lahat para makontrol at mapasunod ako. I hate that old man. Alam ko na kaya siya lumapit sa akin ay para hawakan ako sa leeg dahil may pakinabang ako sa kanya. Hindi pa ba siya masaya sa buhay niya? May edad na siya na dapat ay ginagamit niya para gumawa ng mabuti pero kabaliktaran naman ang nakikita ko. Sa isang bar dito sa Malate, ako humantong. Hindi ko na tinawagan kahit isa sa kaibigan ko dahil tulad ng dati ay wala na naman na akong dalang cellphone. Hindi ko na kasi alam kung saan napunta ang likibad na cellphone ko nang gabing iniuwi ako ni James sa bahay. Ang walang hiyang pulis na iyon, kaya pala hindi ako inaaway dahil nagsumbong siya kay Lolo. Walang pakialam na naupo ako sa stool sa harap ng bar counter. I don't care every single man glaring at me and showing interest dahil hindi ako pumunta dito para makipaglandian kahit isa sa kanila. Drinks? Tanong ng bartender sa akin. Tequila. Tipid na sagot ko. Wala naman akong balak magpakalasing. Ang gusto ko lang ay mag-unwind dahil sobrang nasasakal ako sa bahay. Pakiramdam ko'y ayaw ko na munang umuwi doon lalo na ngayon na lalong naging komplikado ang lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal ang oras na lumipas at umiinom ako. Naramdaman ko na lang na may humawak sa balikat ko pero wala akong pakaalam, sabay lagok ng inumi na hawak ko. Tama na yan, Mr. Waldes. Sabi ng kung sino na pamilyar sa akin. Naliliit ang mga mata na bumaling ako dito matapos na kunin ito ang inumi na inilapag ng bartender sa harap ko. Let's go. Narinig ko pa na sabi nito. Bitiwan mo nga ako. Kahit dito ba naman ay may nakikialam sa buhay ko? Inis na piksi ko. Lasing ka na. Mahina ako na sabi nito. Binaliwala ko ito at tumayo. I don't need someone right now. Dahil isa lang ang gusto ko ngayon. At yun ay ang mapag-isa. Kahit nahihiloy, nakalabas ako ng bar, mag-isa. Pero naliit ang mga mata ko nang naramdaman ko na umangat ang mga paa ko sa lupa. Mabilis ang mga pangyayari dahil nasa loob na ako ng sasakyan kung saan sigurado ako at hindi namamalik mata na nasundan na naman ako ng pulis na alipores ni Lolo. Kapag inuuwi mo ko sa bahay na iyon ngayon, isusumpa kita na todo. Galit na banta ko dito. Ayokong umuwi sa bahay namin ngayon. Bakit ba hindi niyo ako maintindihan? Bakit ba lahat na lang pinapakaalaman niyo ang buhay ko? Bakit ba wala akong kalayaan sa loob ng sariling pamamahay ko na dati naman ay normal ang buhay ko? Hindi ko na nakontrol ang sarili ko at tuluyan ko ng pinalaya ang bigat sa dibdib na ilang buwan ko ng kinikimkim. Naramdaman ko na lang na tumigil ang sasakyan kaya bumaba ako. Dahil sandali! Malakas na sigaw ng pulis na kasama ko nang tumawid ako ng kalsada pero wala na akong pakialam. Sawang-sawa na ako sa lahat at tuluyan na sumabog ang natitirang pagtitimpi ko sa buhay. Magpapakamatay ka ba? Matigas na tanong nito. I hate you! I love you! Tumutulo ang luha na sabi ko. Kunwari pa siyang mabait kanina pero nagsumbong na pala agad siya sa amo niya. Kahit nakainom ako'y malinaw sa isipan ko kung paano niya ako biglang niyakap, bigla sa hindi ko malamang dahilan. Wala na siguro ako sa katinuan ko dahil panaiyak lamang ang tanging nagawa ko habang inaalo ako nito at hinahaplos ang buhok ko. I know it's reality. He's trying his best to comfort me pero lalo lamang ako napaiyak ng malakas. Pakiramdam ko kasi ay hindi ko na kayang isalba ang sarili ko sa matalas na mga kuko ng lolo ko. Hawak niya ako sa leeg dahil
sa last will na iniwan ng daddy ko. Pilit na lumalaban ako para sa karapatan at kalayaan ko pero sobrang nasasakal at nahihirapan ako. Gustuhin ko man na lumayo at takasan na lahat pero hindi ko magawa dahil bahagi ang mga iyon sa alaala ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na umiyak sa balikat ng taong kinaiinisan ko. Kahit galit ako sa kanya dahil sa pananakit ng lolo ko matapos niyang magsumbong sa kalokohang ginawa ko, ay wala ko nagawa kundi palayain ang sama ng loob na nararamdaman habang yakap nito. Tara na. Bulong nito na makitang kumalma na ako kahit paano. Ayokong umuwi. Ikukulong lang din ulit ako ni Lolo dahil hindi niya makuha sa akin ang gusto niya. Nakayokong sagot ko. Sige, bukas kapag malinaw ng isip mo ay saka natin pag-usapan ang tungkol dito. Mahina ako na sabi pa nito. Gusto ko magtanong kung saan kami pupunta nang nakapasok kami sa sasakyan pero pinili kong manahimik at pumikit na lamang. Nakakapagod na makipag-away sa kanya. Gusto ko ng katahimikan kahit ngayon lang dahil konting sundot lang sa emosyon na pinipigilan ko ulit sumabog ay hindi malayong maging emosyonal na naman ako. Sabihin na niyang mahina ako at kahit anong gusto niyang itawag sa akin pero wala na akong pakialam pa. Minabuti kong ipikit ang mga mata ko habang umaandar ang sasakyan patungo sa kung saan. Tanging ang marahang paglapat ng likod at katawan ko sa kama ang sumunod na naramdaman nang bumalik na ako sa katinuan ko. Saglit na nagtama ang mga mata namin nang magmulat ako pero napakunot ang noo ko matapos makita na hindi ito ang silid ko. Dapat, ginamot mo agad ito. Mahina pero narinig ko sabi sa akin ng pulis na kasama ko na nakatitig sa mukha ko. Siguro sa lakas ng sampal ni Loloy nag-iwan na naman ito ng bakas sa mukha ko. That old man, wala na siyang ibang ginawa kundi pakialaman ang buhay ko at saktan ako. Hindi ako sumagot at bumaling na lang ang mga mata sa kisame ng silida. Frustrated ako sa bahay ngayon kaya kahit pagsasalita ay halos hindi ko magawang gawin. Matulog ka na, sabi ni Captain Sandoval nang hindi ako sumagot. Without a words ay tumalikod ako pero hindi ko na naman napigilan ang sarili ko at napaiyak ulit ako. Siguro dala lang ito ng awa ko sa sarili ko. Gusto kong maging matapang pero may mga pagkakataong gaya nito na nanghihina ako dahil sa napapagod na ako sa sitwasyon ko. Marahang haplos sa ulo at buhok ko ang naramdaman ko. Alam ko na kahit hindi ako lumingon ay si James ang taong iyon. Hindi mo ko kailangan na i-comfort. Mahina sabi ko. Masama ang loob ko sa kanya dahil sa ginawa niya. Pwede namang ako ang awayin niya dahil sa ginulo ko ang buhay niya pero pinili niya na isumbong ako kay Lolo. Nang hindi ito magsalita ay bumangon ako at tiningnan ng seryosong mga mata at mukha nito. Sa susunod na nag-aaway tayo, awayin mo ko ng harapan. Hindi ang tumatahimik ka tapos isusumbong mo pala ako sa lolo ko. Inis na sabi ko. Siguro dala ng alak na nainom ko kaya lalong naging malakas ang loob ko. Sinasabi ko ang totoong laman ng isipan ko nang hindi na nag-iisip ng tama. Hindi ako nagsusumbong sa lolo mo. Mahina ako na sagot nito. Paano niyang nalaman, Aber? Alam mo naman na friends key sa Facebook. Mataray na sagot ko. That's my superior. Tawagan niya ang lolo mo. Paliwanag nito. Pati rin ako'y napagalitan dahil sa post mo. Possible din na iba na ang magiging bodyguard mo mula bukas. Sabi pa nito. Maang na nakatingin ako dito at hindi ko akalain na malaki pa sa inaasahan ko ang damage na nagawa ko. Dapat magbunyi ako dahil ito naman ang gusto ko. Ang mawala siya sa buhay ko. Pero may guilt na nararamdaman ako lalo na at kahit risky na sinuway niya si Lolo ay pinagbigyan niya ako at hindi ibinalik sa bahay kung saan sakal na ako. Dahil namamahay ako ay maaga ako nagising. Agad na bumangon ako kahit pabahagya ako nahihilo matapos makita ko na 5:00 pa lang pala ng madaling araw. Hindi ako nasurpresa na makitang hindi ito ang silid ko dahil hindi naman ako lasing na lasing kagabi nang dalhin dito ni Captain Sandoval. Alam ko na hindi niya ako hinatid sa bahay at malinaw sa utak ko ang nangyaring usapan sa pagitan namin dalawa. Halatang panlalaki ang silid kung saan ako nagising. 100% na sa kama pala niya ako natulog dahil may uniform pa ng pulis na nakasabit sa handle ng cabinet sa sulok ng silid at may malaking picture frame din ng graduation photo nito ang nakita ko sa dingding. Dahan-dahan na binuksan ko ang pintuan at bumungad sa mga mata ko ang natutulog na si James sa sofa. A hint of guilt hit me. Inabala ko pa siya at inagawan ng maayos na tulugan dahil nakitulog ako dito sa kanila.
gising ka na pala. Sabi nito na agad na bumangon. May sa pusa sigurong isang ito at konting kibot o kaluskos ay gising na agad. Naupo na lang tuloy ako sa tabi ng sofa saka tumingin dito. Paano mang nalaman na wala ko sa loob ng silid ko? Tanong ko. Alam ko kung naroon ka sa loob ng silid mo o nawawala ka na naman. Sagot nito. How? May nilagay ka sa CCTV? Tanong ko. Umiling ito pero dahil makulit ako hindi ko siya tinigilan hanggang sa nalaman ko ang gusto kong malaman mula sa kanya. So, hindi alam sa bahay na wala ko sa loob ng silid ko hanggang ngayon? Tanong ko. Nang umiling ito ay napangiti ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko at napayakap ako dito dahil sa tuwa. Good morning, gising na pala kayo. Sabay kaming napalingon nang marinig namin ang tinig ng kanyang ina. Napalunok ako sa inubutan nitong tagpo lalo na at yakap ko pala sa harap nito ang anak niya kaya napapaso na bumitaw ako at umupo ng maayos. Good morning po. Magalang na bati ko. Naku, ang aga niyong bumangon. Hindi ba kayo nabagod? Napuyat? Hating gabi na kasi kayo dumating. Nakangiting tanong ng mommy ni James. Good morning, Mom. Tumayo si James, saka nagmano sa ina. Nahihiya na ginaya ko ito pero niyakap ako ng mommy niya. Naku, napakagandang bata. Mabuti naman at dinala mo na siya dito. Kung hindi pa siya nakasagot sa tawag ko, hindi ko malalaman na may girlfriend ka na pala, anak. Kala ko pa naman ay tatandang binata ka na. Tuloy-tuloy na, sabi nito. Pareho kaming namumula ang mukha na nagkatinginan. Bubukas sana ang bibig ko para magpaliwanag pero naunahan ako ni James. Mom, ihatid ko lang muna ito sa Bella sa kanila. Sigurado na hahanapin ito ng pamilya niya. Agad na sabi nito sa ina. Ayaw mo ba niyan? Mas maganda iyon para makilala ko rin ang pamilya nitong sa Bella kapag hinanap siya dito. Mukhang excited pa na sabi nito. Napakamot ako ng ilong sabay kagat ng labi dahil ang hirap paguhin ng impression nito sa pagitan namin ng anak niya lalo na at ako ang may kasalanan kung bakit ganito ang sinasabi niya. Mom, may trabaho po ako. Babalik na lang ako ulit saglit dito. Bella, let's go. Baling nito sa akin. Hindi ba kayo magkakape man lang? Tanong nito. Babalik na lang po kami. Kapag maayos na po ang lahat at kakain ako dito para matikman ko naman po ang luto mo, tita. Nakangiting sabi ko. Naku, magandang ideya iyan. Sige, ipagluluto kita ng paborito mo basta sabihin mo lang kung ano iyan. Masayang sabi nito. Habang nag-uusap kami ng mommy ni Captain Sandoval ay kinuha na pala nito ang sapatos ko. Nahiya tuloy ako kung kaya ay mabilis na isunuod ko ang sapatos ko at agad na tumayo ako, lalo na't awkward ang pakiramdam ko na maikli ang top at shirt na suot ko. Bigla tuloy ako na conscious dahil lalong nahantad ang mga hita ko pati na rin ang puno ng malulusog na dibdib ko nang yumuko ako. Sosyal talaga akong manamit kaya pakiramdam ko tuloy ay overdress ako. Ganito ang suot ko sa pamamahay nila lalo na at alam ko na old-fashioned ang gustong style na lalaking inaalalayan akong makatayo habang tila kinikilig na nakatingin sa amin ang kanyang ina. Pareho kami tahimik habang nasa daan. Walang kahit isa ang nagkusa na magbukas ng usapan hanggang sa nakapasok na kami sa subdivision. Pwede bang sa pangatlong bahay sa dulo mo ko ihatid? Tanong ko dito na lihim na nananalangin na sana'y pumayag ito at wag na magtanong para hindi magkaroon ng gulo sa pagitan namin ni Lolo. Ayokong malaman niya na lumabas ako at kasama ko pa ang pulis na napahamak kahapon dahil sa kagagawan ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakas. Just please trust me this time. Sabi ko pa. Okay. Tanging sagot dito habang nagmamaneho. Nagtataka man kung bakit alam niya eksaktong bahay kung saan ang entry at exit point ko. Sa tuwing aalis ako hindi na ako nagtanong pa. Ang mahalaga kasi ngayon ay makauwi ako ng maayos at hindi nila nalalaman. It's almost 6 in the morning. Possible na tulog pa ang lahat. Normally tanghali na kung gumising ako kasi wala naman silang alam na lumabas ako sa gabi. Take care. Yun ang huling narinig ko sinabi ni Captain Sandoval bago ako bumaba ng sasakyan. Hindi rin siya umalis doon hanggang sa nakapasok ako sa gate. Mabilis ang naging kilos ko at 5 minuto lang ay heto na agad ako sa silid ko. Hindi ko nasuot ang mataas na sapatos ko dahil iniwan ko na ito sa silid kung saan ako pumasok na may connecting door din at hindi aakalain ng kahit na sino na isa palang lagusan ko ito. Sa nakita ko ay tiwala ako na hindi ako isusumbong ni Captain Sandoval. Hindi ko man gustong bigyan siya ng ideya tungkol sa sekretong tunnel ay wala ako nagawa dahil naipit na ako.
Matindi ang parusa nga abutin ko oras na mahuli ako ni Lolo na tumakas na naman. Baka nga ikadena ako nito gaya ng malimit na panakot niya sa akin dahil sumasagot at lumalaban ako. Matapos maligoy nakatulog ako. Gaya ng inaasahan ko may mga bantay na naman sa labas ng silid ko magdamag dahil sila agad na nakita ko na lumabas ako para kumain. Tahimik ang lahat. Mukhang umalis si Lolo at ang aliporas na abogado nito kaya gumaan ang pakiramdam ko kahit paano. Kumusta ang pakiramdam mo? Narinig kong tanong ni James na lumingon ako habang nakababad ang mga paa sa malamig na tubig dito sa swimming pool. May ihihilingin sana akong pabor. Halos pabulong na sabi ko. Siguro na may narinig niya lalo na at naupo siya sa tabi ko. Kailangan kong balikan ang sasakyan ko sa parking ng bar. May mga importante akong gamit na hindi ko pwedeng hayaan na magtagal pa lalo doon. Tuloy-tuloy na sabi ko. Alright, hindi ako pwedeng umalis dahil baka makahalata sila na wala ako dito sa loob ng bahay niyo. Paliwanag nito. Ipapakuha ko na lang sa mga tauhan ko at ipapahatid sa kabilang bahay mo. Meaning, mukhang may ideya na nga siya sa gawain ko. Alam niya exact route kapag tumatakas ako pero ang nakakatuwa ay hindi siya nagsalita ng tungkol dito kaya lalong natuwa ako. Mukhang ligtas ang sekreto ko lalo at mukhang mabait naman ito sa ngayon. Isa ito sa dahilan kaya pinili ko makabalik agad. Ayoko na madagdagan pa ang problemang ginawa ko kung malalaman ni Lolo na tumakas ulit ako. Sigurado kasing bukod sa akin ay lalo siyang pag-iinitan lalo na't natakasan ko ito. Hindi ba sila nakahalata na umalis ako? Pabulong na tanong ko. Hindi. Ako lang at si Mario ang may alam. Sagot nito. Napangiti ako. Pakiramdam ko'y nagkaroon ako bigla ng partner in crime kaya nawala ang dati ay mabigat na atmosphere sa pagitan naming dalawa. Kung dati naging mabait ka sa akin, doon sana hindi tayo lagi nag-aaway. Nakasimangot na sabi ko. Natawa ito bagay na ngayon ko lang nakita na mukha naman siyang tao kapag nakangiti pala. Gaya nito. Kung sana, hindi ka pasaway at marunong makapag-usap na maayos, gaya ngayon. Then sana hindi nga tayo lagi nag-aaway. Sagot nito. Naglaka ang mga mata ko na inirapan ito. So, kasalanan ko lagi, ganun ba? Lalong nanulis ang uso ko nang tumawa pa ito, lalo. Baka kung dati ginawa niya ito, hindi malayong sinipa ko na siya para mahulog sa pool. Hindi ka nakakatuwa. Pikon na sagot ko. Yan ka na naman, bakit ba sungit mo lagi? Kagabi at kanina mabait ka naman na. Sabi pa nito. Mabait saka maganda naman talaga ako dati pa. Mataray na irap ko dito. Hindi ko inaasahan ang gagawin nito nang guluhin ang buhok ko. Ang cute mo. Pero sa susunod huwag kang basta tatakas. Sabihin mo lang, sasamahan kita kahit saan pa iyan. Sabi nito. Nanlaki ang mga mata ko. Meaning, pwede akong lumabas sa gabi at may partner in crime pa ako. Pero teka, baka palusot lang niya ito para makuha ang loob ko. As if naman hindi ka magsusumbong kay Lolo. Sabi ko. Si Lolo ang naghar sa kanya. Sure na kahit na ano ang mangyari ay susundin niya ito kumpara sa akin. Ilang ulit ka nang tumakas pero hindi nila nalaman. Ang trabaho ko'y bantayan ka at siguraduhin na ligtas ko nasaan ka habang inaalam ko sino ang mga taong nasa likod ng banta sa buhay mo. Pero hindi kasali doon ang ikulong ka sa sarili mong pamamahay. Natigilan ako. To be honest, na-amazed ako. Hindi ko alam na ganito kalawak ang pangunawa niya sa sitwasyon ko. Kung siguro noon pa kami nagkausap ng maayos, ay hindi sana lalong naging miserable ang buhay ko recently. So, pwede akong lumabas sa gabi? Masayang tanong ko. Of course, pero dapat kasama mo ako. Teka, mami, magreklamo ko na naman na ganito o ganyan, tapos hatakin mo na naman akong pauwi gaya ng dati. Sabi ko pa, totoo naman kasi. Kaya lalo ako nainis sa kanya dahil sa ugaling old-fashioned niya. Isa pa yung basta niya na lang ako itinapon sa selda. Peace na tayo. Kalimutan na lang natin iyon at magsimula ulit. May hinahon na sabi nito. Kung sa bagay may point nga siya. Okay na ang ganito. Bawas stress sa pagkikipag-away at init ng ulo. Gusto kong kumain sa favorite restaurant ko. Namimiss ko ng mga friends ko eh. Sabi ko. Sinusubukan ko kasi kung papalag ito lalo na't posibleng inuuto niya lang din ako. Okay? Maikli lang sinabi niya pero malaki ang naging impact sa akin sa bago kong impression sa kanya. Thank you. Mula sa puso at sincere na sagot ko. Malaki ang ngiti na bumaling ito sa akin. Hindi ko tuloy na iwasan na hindi mapa ako ang tingin sa maaliwalas na mukha nito. Ang bait mo ngayon ah. Biro nito. Mukha ka na kasing tao sa paningin ko ngayon. Sagot ko.
Lalo itong natawa sa sinabi ko kaya for the first time, heto ako naging komportable katabi at kausap ito. Pwede naman palang ganito, na magkausap kami na maayos at hindi nag-aaway na dalawa. Bakit ba kasi hindi ko nakita ang potensyal na maging tao naman pala ang lalaking katabi ko, na bigla na lang natahimik? Matapos ko ipatong ang ulo ko sa balikat nito. Pakiramdam ko kasi bigla kong natagpuan ang kapayapaan sa loob ng pamamahay ko sa araw na ito. Thanks to him, na ipinaramdam niya sa akin na hindi ako nag-iisa at may pag-asa pa na maging malakas ako at pwedeng tumayo pa para magawa ko ang gusto kong gawin. Ito lang naman ang gusto ko yung may makaunawa sa akin sa sitwasyon ko at sa nararamdaman ko. Hindi ko nga lang akalain na matatagpuan ko iyon mismo sa taong inakala kong kaaway ko mula simula nang nagtagpo ang mga landas naming dalawa. Asan ang cellphone mo? Akin na. Bigla ay tanong ko. Bakit? Anong binabalak mo? Basta? Sagot ko. Tinukot nito sa bulsang hinihingi ko sa kainabot sa akin na mabilis ko naman binuksan gamit ang password na nakuha ko mula sa mommy niya. To my surprise, magandang mukha ko nasa screensaver nito na may papauti red lips pa. Isang selfie ang kinuha ko habang formal na tila nagulat ang lalaking katabi ko. Umiti ka nga. Utos ko dito. Siyempre pa dahil makulit ako, hindi uso sa akin ang isa lang kaya wala siyang choice kundi sundin ang sinabi ko. Ayan, para magkaroon naman ng buhay ang cellphone mo at may maganda ka mga pictures na nakatabi dito. Sabi ko habang tinitingnan ang mga larawang kuha ko.